Woo, I'm back here in Long Beach. Look at that. Ang ganda ng weather. Thank you for some amazing weather. And this flower, I will give it to Long Beach as my gift. So pretty, amazing flower. Here though, this is for you, Long Beach. And now, we're going to have a podcast. Podcast. May po-podcast na naman si Ante ng auntie ko, Bol. So, here we are again. Pero parang, yung mata ko ba ang malabo or parang kailangan natin i-change ang angle ng ating camera. Wait lang. So here we are again. Today is 27 of October, if I'm not mistaken. And here I am again back at Long Beach. Ay, nato. Magtatapos na ang last 3 months of 2025. Pero bago yun, ang daming ganap. Mga unexpected happenings. Parang tower moment. Pero in a good way. Grabe yung roller coaster of emotion ko. And one thing na naka-apekto sa akin talaga ng bonggang-bongga ay yung aking perimenopausal stage. Grabe mag-hit yung emotion ko, kaunting triggered sa aking emotion. Psh! Out of control. Siguro pangatlo ko ng time yun na nag-breakdown ako. Yes, pangatlo na. Pag-aisipin mo parang simpleng reason lang yung dahilan. Pero lahat naman ng bagay talaga. Hindi naman kailangang big deal yung dahilan. Mostly talaga. Parang mababaw. Pero hindi yun yung root cause kung bakit ka natitrigger, kung bakit ka nag-breakdown. Kasi, deep inside you, yung mga traumas not fully healed, na parang inatabunan lang natin nung parang hinahayaan na lang natin, let it pass, let it go. Pero hindi pa totally talaga siya nag-healed. So, talagang ang healing journey, wala siyang specific na final destination. Every day, we do that healing. And siguro ang natututunan lang natin dun sa part na yun, mostly ako sa part ko, is yung paglalagay ng boundaries. Kasi, nakakalimot tayo dun sa boundaries kapag maganda ang sitwasyon. Yun, nakakalimutan na natin. At sa ating sarili mismo, nawawalan tayo ng boundaries. Kumbaga nagiging kampante. And mostly talaga, it's one way or another. Talagang may pagkakamali ang bawat isa. So yun, magandang learnings din. As always naman, marami tayong natututunan sa ating mga past mistakes. But all in all, I am thankful and grateful for this 2025 exciting roller coaster of emotion, and hoping and praying for next year 2026 to be, syempre marami pa rin challenges na ma-experience, but still, kumbaga, mas mauuna na yung isipin muna natin bago tayo mag-react. Huwag ma-overwhelm ng emotion, huwag masyadong magpadala. But, excuse me, it's easy to said and done, pero tiwala tayo na magagawa natin in the right process through prayers and being consistent sa ating daily routine. At nagpapasalamat ako consistent ako. Simula nang dumating ako yung walking ko everyday, nag-change lang ako ng routine, papunta rito sa Long Beach pa ako dun sa may tangke. At every other day nandito ako sa Long Beach, kaya isang malaking factor yun na nakakatulong sa akin mag-heal. Maraming salamat po Diyos na Jehovah Ama sa inyong guidance, sa inyong protection as always. Lagi po kayo nandyan para tulungan po kami sa mga struggles namin at challenges sa buhay. At hindi lamang po para sa akin ang panalangin na ito, kundi inasama ko po lahat ng mga tao sa iba't ibang panig po ng mundo na nahingi po ng inyong guidance and protection through prayers, lalo na po yung nasa mahihirap na sitwasyon at kalagayan. Ganun din po yung mga hayop at yung nature, ang earth at ang buong universe. Muli Ama, ang aking taus-pusong pasasalamat at kahilingan, pakisuyo na inyong dinggin sa pangalan ng inyong anak, si Panginoong Jesus. Amen. Okay, we're going to swim na. Let's go.